Okay, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Tunay nga napakabuti ng Panginoon at pinagbigyan niya tayo muli pang makapakinig ng kanyang salita at hindi masyadong, ayun, it's really wonderful day dahil hindi umulan. Ayan. So, welcome muna natin ang ating mga bagong visitors, si Chloe at saka si Jaya. Ayan, galing sa La Trinidad. Ayan. Gumising pa ng napakaaga. Napaaga. Akala nila alas 7 yung service natin. Ayan. So, we are Redeemer's Covenant Church at kami ay mahahanap dito sa Manuel L. Quezon Elementary School. Pagpasok nyo, pag facing the school, nasa farthest na classroom kami sa right. Ayan. And we gather here every Sunday, 10:30. Ayan po. At bago tayo mag-umpisa, let us come and read a psalm once again to remind us of those who have gone before us, who have written of the inspired word of God at pinakikita nila ang kanyang doxology sa kanyang mga sulat ng kanta at mga poetry. Let us read Psalm 98. It says here, "Sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things. His right hand and his holy arm have worked salvation for him. The Lord has made his salvation known and revealed his righteousness to the nation. He has remembered his love and his faithfulness to Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Shout for joy to the Lord, all the earth bursts into joy. He will judge the world in righteousness and the peoples with equity." How wonderful is it na sinulat ito nung salmista at ginamit niya, pinakita niya yung pag-longing or yet yung pagtingin ng kaligtasan ng mga tao back then, and how we always pray na ito ay maging una sa bawat araw ng mga tao ngayon. It seems that because of technology, because of modernization, nagiging komportable ang mga tao and they don't see that they are of need of salvation. So that is why this is a provision of the Lord, a grace of God, na nagkakaroon tayo ng ganitong mga service, hindi lang para sa kantahan, hindi lang kundi sa mga ibang gawain sa isang ministeryo, kundi yung pag-proclaim ng salita ng Panginoon. Though each and everyone who comes to the pulpit, the workers may seem to have failed in their daily lives, but they fulfill and they continue to pursue of the fight against sin. So, makita natin na pinakita niya dito, itong salmista, ginamit niya itong pagpuri ng musika, pero pagkatapos nito ay ginamit niya na iinahalintulad niya ng tunog at ang dagundong ng mga tubig na umaagos at mga mountains na nakikita na napaka-magnificent, ay dyan pa lang ay makikita na natin nakapuri-puri ang ating Diyos. So bago tayo mag-umpisa, tayo po dumako sa panalangin. Aming dakilang Diyos, purihin ka. Kami ay patuloy na naggagalak at nagpapasalamat sa bawat araw na binibigay mo, sa buong linggo, sa mga buhay ng bawat isa, sa trabaho, sa kinakain, sa pagkainan, at sa aming mga damit, sa aming mga sinisilungan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito'y more than enough na ito mga to. At panatiliin mo to sa aming mga puso, na hindi kami maghangad ng iba, sapagkat may mas binigay ka na mas kumpleto pa sa kayang ibigay ng mundong ito. Ito ay ang pagbigay ng iyong anak na si Jesucristo. Sa araw na to, Panginoon, dinadalangin namin na kami ay maliwanagan sa salitang na ihanda para sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, upang maintindihan ito, makinig, keep us awake, even though some of us may have gone to work kahapon hanggang inabot pa ng pagpupuyat, Panginoon. Make us sober so that we may be able to hear
and internalize all the words that you will preach to us, at gamitin namin ito na pag-correct sa aming mga sarili, at patuloy rin ito na gamitin sa aming pang-araw-araw na buhay. Panginoon, dalangin namin ang aming mga kapatiran na nasa bahay, sa mga may sakit, sa mga hindi makakadalo, sa mga papunta pa lamang, Panginoon. May you keep them safe, and that we may be able to join with them to worship and praise you and listen to your word. So we glorify you in Jesus' mighty name. Amen. Okay. Tayo dumako sa ating first song. Our first song is He is Our God. The fires of 1,000 burning suns blazing in the heavens. There is only one, He is our God, who commands the nations, building up and tearing down, silencing His rivals. There is only one, He is our God. He is our God. Holy, holy, you alone are holy, matchless in your glory, holy God. Come to save us when we turn away His love, conquer us with kindness. There is only one, He is our God. He is our God. Holy, you alone are holy, matchless in your like you, worthy. You alone are worthy. We adore you only, holy God. Now to the King of the throne, who was and is to come, and to the Lamb who was slain, be glory. Now to the King of the throne, who was and is to come, and to the Lamb who was slain, be glory. Now to the King of the throne, who was and is to come, and to the Lamb who was slain, be glory. You alone are holy, matchless in your glory. No one is like you, worthy. You alone are worthy. We adore you only, holy God. Let us sing this hymn. It's called Let All Mortal Flesh Keep Silent.
flesh keeps silence, and with fear and trembling stand. Ponder nothing earthly minded, for with blessing in His hand, Christ our God to earth descendeth, our full homage to demand. King of kings, yet born of Mary, as of old on earth He stood, Lord of lords in human vesture, in the body and the blood. He will give to all the faithful His own self for heavenly food. Rank on rank the hosts of heaven spreads its vanguard on the way, as the light of light descendeth from the realms of endless day, that the powers of hell may banish as the darkness clears away. At His feet the six-winged seraph, cherubim with sleepless eye, veil their faces to their presence, as with ceaseless voice they cry, Hallelujah! 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 Hallelujah, Lord Most High. Hallelujah. 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 Hallelujah, Lord Most High. Amen. Manatili tayo nakatayo and let's come to our scripture reading. Meron po tayong mga Bibles dyan. So yung po kayong gamitin. Good morning. Let us turn our church Bibles to Joshua 17 and we will be reading from verse 2 to 18. Joshua 17 verses 2 to 18. So this allotment was for the rest of the people of Manasseh, the clans of Abizir, Helek, Asriel, Shechem, Hefer, and Shemidah. These are the other male descendants of Manasseh, son of Joseph, by their clans. Now Zelophehad, son of Hefer, the son of Gilead, the son of Machir, the son of Manasseh, had no sons but only daughters, whose names were Mahlah, Noah, Hoglah, Milcah, and Tirzah. They went to Eleazar the priest, Joshua son of Nun, and the leaders, and said, "The Lord commanded Moses to give us an inheritance among our brothers.
So Joshua gave them an inheritance along with the brothers of their father, according to the Lord's command. Manasseh's share consisted of 10 tracts of land, besides Gilead and Bashan east of the Jordan, because the daughters of the tribe of Manasseh received an inheritance among the sons. The land of Gilead belonged to the rest of the descendants of Manasseh. The territory of Manasseh extended from Asher to Mikmethath, east of Shechem. The boundary ran southward from there to include the people living at En-Tappuah. Manasseh had the land of Tappuah, but Tappuah itself, on the boundary of Manasseh, belonged to the Ephraimites. Then the boundary continued south to the Kana ravine. There were towns belonging to Ephraim, lying among the towns of Manasseh. But the boundary of Manasseh was the northern side of the ravine and ended at the sea. On the south, the land belonged to Ephraim, on the north to Manasseh. The territory of Manasseh reached the sea and bordered Asher on the north and Issachar on the east. Within Issachar and Asher, Manasseh also had Bethshan, Iblim, and the people of Dor, Endor, Tanak, and Megiddo, together with their surrounding settlements. The third in the list is Naphoth. Yet the Manassites were not able to occupy these towns, for the Canaanites were determined to live in that region. However, when the Israelites grew stronger, they subjected the Canaanites to forced labor, but did not drive them out completely. The people of Joseph said to Joshua, "Why have you given us only one allotment and one portion of an inheritance? We are a numerous people, and the Lord has blessed us abundantly." "If you are so numerous," Joshua answered, "and if the hill country of Ephraim is too small for you, go up into the forest and clear land for yourselves there, in the land of the Perizzites and Rephites." The people of Joseph replied, "The hill country is not enough for us, and all the Canaanites who live in the plain have iron chariots, both those in Bethshan and its settlements, and those in the valley of Jezreel." But Joshua said to the house of Joseph, to Ephraim and Manasseh, "You are numerous and very powerful. You will have not only one allotment, but the forested hill country as well. Clear it, and its farthest limits will be yours. Though the Canaanites have iron chariots, and though they are strong, you can drive them out." This is the word of the Lord. Our second reading is taken from the book of Romans, chapter 2, verses 1 to 16. Verses 1 to 16 of Romans chapter 2. You are there, let us read. "You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things. Now we know that God's judgment against those who do such things is based on truth. So when you are a mere human being, pass judgment on them, and yet do the same things, do you think you will escape God's judgment? Or do you show contempt for the riches of His kindness, forbearance, and patience, not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance? But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath, when His righteous judgment will be revealed. God will repay each person according to what they have done. To those who by persistence in doing good seek glory, honor, and immortality, He will give eternal life. But for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger.
there will be trouble and distress for every human being who does evil, first for the Jew, then for the Gentile. But glory, honor, and peace for everyone who does good, first for the Jew, then for the Gentile. For God does not show favoritism. All who sin apart from the law will also perish apart from the law, and all who sin under the law will be judged by the law. For it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who hear the law who are righteous in God's sight, who obey the law, who will be declared righteous. Indeed, when we obey the law, when Gentiles who do not have the law do by nature things required by the law, they are a law for themselves, even though they do not have the law. They show that the requirements of the law are written on their hearts, their consciences also bearing witness, and their thoughts sometimes accusing them and at other times even defending them. This will take place on the day when God judges people's secrets through Jesus Christ, as my gospel declares. This is the word of the Lord. Please be seated. Brethren and friends, let us all welcome Deacon Exi Salabaria. Mababa yung pulpit. Yan, mababa eh. Balik po data. Okay, magandang maaga po sa lahat. Sa mga nasa nanonood po sa live stream, magandang gabi po. Umaga pala. Kasi parang inaantok na ako eh. Mahirap yung walang tulog. Di mo alam kung anong umaga sa kagabi. Kung mali itong na-invento ko ah. Huwag na nga. Ayan, hawakan ko na lang. Okay, tayo po yung manalangin. Ama, salamat po sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, sa magandang araw na pinagkaloob mo sa amin. At salamat, Panginoon, sa patuloy na kalakasan na ibinibigay mo sa amin, pinahihiram. At kami, Ama, ay mayroong lakas para sumamba sa iyo, para makinig ng iyong salita, para matuto sa iyo at gumawa ng mga bagay na ayon po sa kalooban mo. Dalangin po namin mga kapatid namin na wala pa rito, kung sila man ay na-traffic, Panginoon, ingatan mo sila. At nawa, Panginoon, makahabol sila para po sila man ay mapapagpala rin ng iyong salita. Kung mga kapatid naman namin, Panginoon, na may karamdaman, kayo po ang pagpagaling sa kanila. Kayo po ang nakakaalam ng aming mga pinagdadaanan at kayo lamang po makakatulong sa amin. Tulungan mo po ako, Ama, sa aking pagbibigay ng iyong mensahe. Ikaw ang mataas. Gamitin mo lang ako, Panginoon, bilang mouthpiece. At ikaw po ang marinig namin. Kami ay matuto sa iyo. Kabayan po ako ng iyong banal na Espiritu. At lahat po ng ito ay ginagawa namin sa iyong kalawalhatian, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Last Sunday po, ay
inano natin yung pinag-aralan natin yung Psalms 1, di ba? At kinumpara natin ang kasiyahan ng mundo sa pagpapalang mula sa Diyos. At nakita natin na malayo-malayo ang tinuturing na kasiyahan ng mundo sa kasiyahan na naayon sa kalooban ng Diyos. No? Kinumpara natin yan. Okay. Kala ko naging dalawa na ako eh. Okay. Karaniwang pag-aakala na ang pagiging blessed, yung pagkakaroon ng magandang bagay na ating nakakamit. No, kailan lang napanood ko sa Facebook yung pinagpala daw. Gusto lang daw ipakita na pinagpala ang mag-asawang ito dahil sila from rag to riches. So, pagpapala daw na alam naman natin kung saan galing, no? Balitang-balita ngayon yan. At maging sa ating mga Kristiyano ay bukang bibig din ito, no? Yung pagpapala. Ngunit nakakalungkot na kahit pa nga mga Kristiyano na daw, bagamat kinikilala nila ang pagpapala ng Diyos, pero still, nakayakap pa rin sa kamunduhan, no? Yung mga binibigay ng mundo. Today ay tutuloy natin ang part 2 ng message na ito at nawa makita natin kung sino talaga ang totoong blessed one o yung pinagpala. Ang tinutukoy na blessed ng Psalms 1 o Psalm 1. Balikan natin kung ano-ano ang tinuturing ng mundo ng pagiging blessed o masaya. No, kasi yung blessed ay tinranslate din bilang happy. No? So, ano ba tinuturing ng mundo na pagiging masaya? So, masaya ako pag meron ako mga material things. Masaya ako pag happy ang relationship. Masaya ako pag may good health. Siyempre naman, good health is, sabi nga, good health is wealth. Diba? Para ka na rin yumaman. Good status in society. No? Kapag ka ikaw'y kinikilala, maganda ang iyong kumbaga image sa society. Masasabi natin masaya ka. Mataas na posisyon sa kumpanya, lalo na sa pamahalaan. No? Kaya ang daming kumakampanya at kapapatayan para lang manalo. Siyempre, yung may impluensya, marami kang impluensya, magiging masaya ka rin. No? At siyempre, achievements at lahat ng pwedeng ibigay ng mundong ito na nagpapasaya sa tao. No? Pero nakita natin na last Sunday na iba ang sinasabing pagpapala o pagiging masaya ng Diyos. No? Kumpara sa kasayahan na binibigay ng mundo, kontra doon sa sinasabing kasiyahan o pagpapala ng Diyos. Sa Matthew 5, mabasa natin, mapalad ang mga taong inaang aming nagkulang sila sa Diyos dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad ang mga naghihinagpis dahil aalawin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba dahil mamanahin nila ang mundo. Mapalad ang mga taong ang hangad ay matupad ang kalooban ng Diyos dahil tutulungan sila ng Diyos na matupad iyon. Mapalad ang mga maawain dahil kaawaan din sila ng Diyos. Mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga taong nagtataguyod ng kapayapaan dahil tatawagin sila mga anak ng Diyos. Mapalad ang mga dumadanas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos dahil makakasama sila ng Diyos sa kaharian niya. 11. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at minaparatangan ng masama. Ganon din ang ginagawa nila sa mga propeta noong una. Kaya magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. So magkaibang magkaiba, ito ang pagpapala o kasiyahan ng mundo, ito naman ang sinasabi ni Kristo.
At ang sabi niya, no, magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. So, makikita natin yung pagpapala o yung kasiyahan na tinuturing ng mundo, sa mundo lang nakatuon. Pero yung sinasabing blessing o yung pagpapala ni Kristo o ng Diyos, ay alam natin, sabi dito, gantimpala sa langit. No? So, sa langit nakatuon. So, ang laki ng diferensya. Isang nasa baba, isang nasa taas. Ngayon, sa Psalm 2, ay titignan naman natin kung sino-sino ang tunay o sino ang tunay na pinagpala. No? Sino ba talaga ang tunay na pinagpala? Kaya ang title pa rin ng ating mensahe ngayon ay The Supreme Blessedness Part 2. Hindi natin babasahin na ang buong Psalm 2, pero iisa-isay naman natin ito at madadaanan natin. So I divided this chapter to 5 parts. Ang una ay the foolishness of this world, from verse 1 to verse 3, the sovereignty of God, verse 4 to verse 6, the authority of the Son, 7 to 9, warning to those who oppose God, verse 10 to 12b, then blessed one, verse 12c. Now let us look verse 1 to 3. Number 1, the foolishness of this world. Verse 1, why do the nation conspire and the people plot in vain? The kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord and against His anointed, saying, let us break their chain and throw off their shackles. No? So dahil lang Psalms, ang Book of Psalms ay koleksyon ng mga tula, awit at mga panalangin na isinulat sa mahabang panahon at kinulekta into one book, hindi tiyak, no, kung kailan ito nasulat. Kasi ang koleksyon na to from Moses, may mga sinulat din kasi si Moses sa Psalms, si David, tapos si Asaph, tapos may iba pa. So hindi mo alam yung timeline, no? At hindi ko na rin in-research. Pero noon pa man, after the fall, ang hangarin ng tao ay kalabanin na ang Diyos. No? Tapos na ang tao ay sumuway at pumasok ang kasalanan, wala na siyang ginawa kundi kalabanin ng Diyos. Makikita rin natin yan sa pagkatayo nila ng Tower of Babel dahil gusto nila magkapangalan at matanyag ang kanilang mga sarili. Ang aim nila ay buti ng langit. No? Meron ako napanood sa Facebook na matagal na, mga 18th century yata ito, magkapatid sila na malaki ang tenga, gumawa ng, ayun kung totoo, AI, no? Gumawa ng hagdan papunta ng langit, nung pala galing yung Stairway to Heaven. Kaya lang, itong nini-invento pa lang yung eroplano, nabangga, habang nandun sila, bagsak. No? So, kasi nasa ulap na, hindi nakita ng nagpapalipad naman ng eroplano, doon pa lang yata ini-invento yun. So, sa madaling salita, sa pagkakaisa ng mga tao na tinatawag nilang unity na ang sigaw ng marami. No, mukhang maganda naman, unity, siyempre pagkakaisa, kahit naman saan, maganda yung pagkakaisa. Pero kung ang magkakaisa ay ang masasama at walang takot sa Diyos, ano kaya ang ma-accomplish nila? No, kung lahat kayo masasamang tao, tapos meron kayong pagkakaisa, ano ma-accomplish nyo? Hindi kasamaan din. Kundi, at ganyan ang tao, nagkakaisa dahil sa pagiging makasalanan. Maganda ang pagkakaisa, pero kung nasa isip natin, kung ang nasa isip nating lahat, o ang nasa isip nilang lahat, ay puro kasamaan, saan kaya patutungo ang pagkakaisang ito? No? Kung lahat dahil sa kasalanan ay sariling kapakanan lang iniisip, itong pagkakaisa na ito mauwi rin sa paglalaban, di ba? Sa atin na lang, di ba, merong kumakandidato, unity. Pagdating ng oras, hiwalay. Nag-aaway pa. No? Kung yung mga believers na nga, no? Mga believers
na ang pagkakaisa nila nasa gawain ng Diyos. No, nagkakaisa sila dahil sa Diyos, nagkakagulo pa rin. Di ba? Dahil sa mga kanya-kanyang gusto. May gusto ang isa, may gusto ang isa, hindi magkasundo. Pero sabi nila, iisa naman ang layunin nila para purihin ng Diyos. Pero bakit hindi pa rin nagkakasundo? So ito pa kayang mga walang takot sa Diyos nito ang hindi magkaroon ng kaguluhan. No? Sabi ng isa, ako ay kay Pablo, kay Apolos ako, kay Pastor ako, kay Jesus ako. Ako lilipat at ang church kasi ang gugulo nyo. Mga Kristiyano na yan, pero wala pa rin pagkakaisa. Kaya ang daming church na ang gaganda ng simula, no, magaganda sa simula, pero kalaunan ay paghihiwalay pa rin. Naghihiwalay pa rin. Yung bread of life daw, naging sliced bread. So, kaya ang tanong ng sumulat ng Psalm 2, bakit ang mga bansa ay nagkakagulo? At ang mga bayan ay nag-aakala ng walang kabuluhang bagay. Ang mga hari sa lupa ay nagsisiyenda at ang mga pinuno ay nagsasalungatan o nagsasanggunian laban sa Panginoon at laban sa kanyang pinahirang ng langis. At sinabi, lagutin natin ang kanilang tali at ating iwaksi ang kanilang mga panali sa atin. Ibig sabihin, ayaw ng tao simula't-simula pa na pasakop sa Diyos. No? Kaya nagpupulong-pulong sila at nagpaplano at plano nila sirain ang pamahala ng Diyos sa kanila. Di ba ito naman ang gusto ng tao, no? Yung maging malaya, to be free. Kaya nga maging sa kaligtasan, ipinipilit na may free will sila. No, na kaya nilang tanggapin ng Diyos o tanggihan. Kasi nga yun ang gusto ng tao. Magkaroon ng kalayaan. So ito ay kahangalan. Yung mga nagpupumilit na kaya nilang tanggihan o tanggapin ng Diyos ay isang kahangalan. Tatanggihan mo ba ang Diyos na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan at ipagpapalit mo sa buhay dito sa mundo na hindi mo nga alam kung buhay ka pa bukas o mamaya? Di ba? Di ba kahangalan nyo na itong Diyos kayang bigay sa iyo buhay na walang hanggan, tapos ipagpapalit mo sa buhay dito sa mundo na hindi mo nga alam kung buhay ka pa mamaya. Diba? Baka paglabas mo dyan o kung saan ka mapumunta, tapos na yung buhay mo. Na yung mga bagay na tinuturing mong yaman sa isang iglap ay pwedeng mawala. Kainin ng kalawang, ng baha, ng lindol, ng apoy, o lulunin ng lupa, lamunin ng lupa, o nakawin ng tao. Hindi ba't kahangalan na tanggihan yung bagay na kayang ibigay sa atin ng Diyos kaysa doon sa mga bagay dito sa mundo? Pero ito ay nagagawa ng tao dahil sa kanilang pagre-rebelde sa Diyos dahil sa kasalanan. Sabi ni R.C. Sproul, isang theologian, may free will naman daw talaga ang tao. So sabi niya, kaya naman talagang mamili ng tao sa kanyang sarili. Pero sabi niya, pwede siyang mamili kung ano ang kasalanan na gusto niyang gawin. No? Pero between kasalanan at tinuturing ng Diyos na katuwiran, doon lang siya sa kasalanan pwedeng mamili. Never yung katuwiran ng Diyos. Kasi doon nga siya nakahilig, no, sa kasalanan. Manloloko o mandadaya ba ako? Maninirang puri, mananakit ng kapwa, magnanakaw, o mga halay o papatay ng tao. Yun lang ang mga option niya. Pero yung gumawa ng mabuti, wala sa option yon. Hanggang dyan lang ang option niya sa kanyang free will. Anong sabi ng Romans 3? Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ng kanilang mga lalamunan, pananalita nila ay pawang panlilinlang,
Ang labi nila'y may kamandag ng ahas, puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang mga bibig. Wala silang atubili sa pagpapatay ng kapwa. Parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Hindi sila marunong matakot sa Diyos. So ito ang tao. No? Yan ang mga description ng tao ayon kay Paul sa Romans. Now, meron din namang tao na pwedeng gawing mabuti. Siyempre naman, no? Meron din naman tayong pwedeng gawing mabuti tulad ng pagmamahal sa ating mga anak, sa ating mga magulang o sa ating mga kapwa o sino man. Pwede naman. Pero ang mga bagay nito na kahit pagano ito kabuti, kung ikukumpara sa katuwiran ng Diyos, wala. Hindi pa rin makakaabot. No? Maruming basahan pa rin ang mga bagay nito kumpara sa kabanalan ng Diyos. Kahit pa pinakamubuting tao sa mundo, kung meron man, no? Pag itinabi natin sa Diyos, hindi pa rin sapat. Kapos na kapos pa rin, pero marami ang hindi matanggap na sila ay makasalanan. Maraming tao, wala akong kasalanan. Laging nagtuturo sa iba. Sila ang nagkasala, hindi ako. Di ba? Kitang-kita natin sa Senado ngayon yan, di ba? Kanya-kanyang hugas ng kamay. Sila ang nagkasala, hindi ako. Malinis ang budhi ko. Yung iba, sinisisi pa ang Diyos. Kasalanan ng Diyos ito. Kung talagang mabuti siya, bakit hinahayaan niya ang masasama sa mundo? Hanggat hindi natin inaalis itong hindi ako nagkasala syndrome, hindi tayo matututong magpakumbaba. Konting bagay lang na kontra sa atin, na marinig natin, na-open na tayo agad at laging idinidepensa ang ating sarili. Yun yung mga taong hindi niya matanggap na nagkasala siya. Kaya pag may narinig siyang hindi maganda, offended at laging dinidepensa ang kanyang sarili. Ito ang isa sa pinakamahalagang marka ng isang tunay na born again, no, tunay na Kristiyano. Maliban na aminin natin sa ating sarili na tayo'y makasalanan, hindi natin hahangaring iligtas ng Diyos. Kasi paano mo hahangarin na iligtas ka ng Diyos kung sa tingin mo hindi mo kailangan ng Diyos? Kung kung sa tingin mo sa sarili mo, hindi mo kailangan ng pagliligtas kasi wala kang kasalanan. Ang nililigtas lang ng Diyos yung may sakit, diba? I come to seek the lost, o yung nawawala. At naparito ako para sa may sakit, hindi para sa mga malulusog na ang kala nila hindi wala silang sakit. No? So kung inaamin mo na ikaw makasalanan, then pasok ka dun sa requirement ng Diyos. Pero unless naaminin natin yon, hindi mo matatagpuan ang kaligtasan. No? Kasi hindi mo kailangan. Ang tingin mo sarili mo, kaya kong iligtas ang aking sarili. So, kaya nga sinabi, walang matuwid, wala kahit isa. Maliban siyempre sa Panginoong Yesus na nung siya ay mabuhay sa mundo, kailanman hindi siya nagkasala. Ngunit ang gusto ng tao ay patirin at kumalas pangangalaga at pamamahala ng Diyos at ang gusto'y masunod ang kanilang mga sarili. Kaya nga sigaw nila, freedom, di ba? Laging naririnig natin yung freedom na yan. At kung ano-ano pa, basta ayaw sa Diyos, lahat gagawin. At ang propaganda nila, kapag hindi ka naniniwala sa Diyos at sa reasoning o science ka naniniwala, matalino ka daw. So itong mga atheists daw, mas matalino kasi hindi sila naniniwala sa Diyos at ang paniniwala daw sa Diyos ay kahangalan. Pero ano ba sabi ng Bible? The fool says in his heart, there is no God. They are corrupt, their deeds are vile, there is no one who does good. So Psalms 14:1. No? Sila ang fool. Sabi na, the fool says in his heart na walang Diyos. So, sino ang fool ngayon? Ayon sa Biblia.
Pero may magagawa ba ang tao na kalabanin talaga ang Diyos? No, number 2, the sovereignty of God. Verse 4, the one enthroned in heaven loves the Lord's cup at them. Hindi tumawang parang nangaasar ang Diyos, no? Hindi ganoon yung kanyang pagtawa na para bang si Romy Diaz na parang yun ang gusto ko, lumalaban. Hindi ganoon. No, hindi ganoon. He laughs dahil sa kabila ng siya'y nakaupo sa kanyang trono sa kalangitan, ang mga taong ito na kanya lamang nilikha ay nagkakasundong labanan siya. No? Yan ang sinasabi ng verse 4. Imagine kung ikukumpara natin yung Earth, no? Sa mga billions of stars na talaga namang mas malaki kaysa sa Earth. At pag sinum out natin from Earth, pa-zoom out natin, makikita natin, no, hanggang sa galaxy, hindi mo na makita yung tuldok na lang na Earth. At kahit nga tuldok, hindi mo na makita. No, so, kapag ka lalo na Milky Way galaxy pa lang yung sinum out mo, kung yung lahat ng buong galaxy na punong-puno ng mga galaxies o yung universe, no, na punong-puno ng galaxies, at syempre napakarami pang galaxies doon sa universe na hindi rin mabilang. So ibig sabihin napakaliit ng mundo kung saan nandun yung mga taong gustong kumalaban sa Diyos. Pero ang Diyos, siyempre alam natin, creator siya ng lahat. Pero mo lalabanan niya ang Diyos. Ano magagawa niya? Kahit pasabihin natin, hindi, ano yan, parang virus yan na hindi mo makita, pero pagka kumapit sa tao, kaya niyang patayin ng tao. Kahit pa nga, no? Kahit pa nga para siyang virus, sino ba ang gumawa ng lahat? Sino ba ang nakakalam ng lahat? Sino ang may control ng lahat? At kahit makaliit-liit ang atom natin, alam ng Diyos at siya ang gumawa at siya ang may control. Kaya bang sirain ng tao ang Diyos? So, kahangalan niya. Kaya sa next verse 5 and 6, He rebukes them in His anger and terrifies them in His wrath, saying, I have installed my king on Zion, my holy mountain. Now, while some interpretation focus on David as the king, the passage is widely understood to be prophetic, pointing toward Jesus Christ as the Messiah in His future reign from Zion, which is the Jerusalem. Later, mauunawaan natin ito pa, mapapaliwanag pa natin ng gusto. Pero alam natin na hinahayaan lang ng Diyos ang tao sa kanyang paggumalaki at pag-aakalang kaya nilang labanan ng Diyos, ngunit darating ang panahon na pananagutin sila ng Diyos sa hindi nila pagkilala sa Kanya. Number 3, the authority of the Son. Verse 7, I will proclaim the Lord decree. He said to me, you are my son. Today I have become your father. Now, yung verse 7 ng Psalm 2 was quoted in the New Testament multiple times. No, maraming beses siyang kinote. Like in Acts 13:32, kung meron kayong mga Bible, pwede nyo tignan. In Acts 13:32, in the preaching of Paul, sabi, we tell the good news, what God promised our ancestors, He has fulfilled for us. There, no, putol. Tingnan natin. So sa Acts 13:32, putol yung aking ano. So tingnan natin, Acts 13:32. Wala yatang Acts to Bible na ako. Ayan. Meron pa na. Acts 13:32. Yan. Mukhang taga-crosswalk may-ari nito. May kulay eh. And we preach to you the good news of the promise made to the fathers,
that God has fulfilled this promise to our children in that He raised up Jesus, as it is also written in the second Psalm, "You are my son, today I have begotten you." So, kinote yung Psalms 2 verse 7, no, sa Acts 13:32 ni Paul nung nag-preach siya. At ito ay about raising up Jesus. Di ba? Oh, He raised up Jesus, as it is written in the second Psalms, "You are my son, today I have begotten you." So, kinote yung Psalms 2 verse 7 sa Acts 13:2. Ano pa? Ano pa yung mga verse sa New Testament na quoted from Psalm 2? Hebrews 1:5. Bilang the Son is the superior to angels. For to which of the angels did God ever say, "You are my son, today I have become your father"? Or again, "I will be his father, and he will be my son." No? So, dalawa na. Acts 13, verse 32, Hebrew 1, verse 5, at meron pang isa, Hebrews 5, verse 5. In the same way, pero dito sa Hebrews 1, verse 5, ito ay patungkol sa the Son o Jesus Christ is superior to the angel. Now, sa Hebrew 5, verse 5, in the same way, Christ did not take on himself the glory of becoming a high priest, but God said to him, "You are my son, today I have become your father." So, dito naman sa Hebrew 5:5 ay tungkol sa Jesus becoming a high priest. So, tatlong quotation from iisang verse. No, yung isa about raising up Jesus, yung pangalawa as the Son superior to the angels, at yung pangatlo, Jesus as becoming a high priest. So, iisang verse pero iba't iba ang kinokode ito, pero iba-iba ang pinapatukuyan. So, anong paniniwalaan natin doon? No? Now, bagamat may several verses na ginamit ang Psalms 2:7, ay balikan natin yung Hebrew 1 verse 5. Dito, dalawang verses ang quoted from the Old Testament. Ang una, Psalm 2:7, and pangalawa, 2 Psalms o 2 Samuel 7 verse 14. Now, balikan natin yung Hebrews 5 o Hebrews 1 verse 5. The Son is superior to the angels. For to which of the angels did God ever say, "You are my son, today I have become your father"? That is Psalm 2 verse 7. Then again still in Hebrew 1 verse 5, or again, "I will be his father and he will be my son." And that is quoted from 2 Samuel verse 7 o chapter 7 verse 14. So ito yung mga verse. Psalm 2, "I will proclaim the Lord decree. He said to me, You are my son, today I have become your father." And in 2 Samuel 7:14, "I will be his father and he will be my son. When he does wrong, I will punish him with the wrath wielded by men, with floggings inflicted by human hands." So, Hebrews 1 verse 5, dalawa from the Old Testament ang kinote. No? Ang context ng 2 Samuel 7 ay nang magpahinga si David sa pakikidigma, kasi si David maging hari ay talaga puro gera ang ginaatupag, puro paglalaban. So nung siya ay natahimik na, halos natalo na niya lahat yata yung kanyang nasa paligid na kaharian, sa paligid niya. So itong si David nasa palasyo, at sinabi niya kay Prophet Nathan na siya nasa palasyo, maganda yung palasyo niya, pero nakita niya yung tent ng Diyos, nasa tent pa rin.
no? Maganda yung bahay mo, tapos makita mo yung sinasabi mong bahay ng Diyos, barong-barong pa rin. So si David, na nakaisip, sabi niya, ako nasa palasyo, pero ang Panginoon nasa tent pa rin. So sabi ni Nathan sa kanya, ay gawin mo ang gusto mo. No? Kasi sumasayo naman ang Diyos. Pero, nagpahayag ang Diyos kay Nathan at sinabing, hindi si David ang magtatayo ng kanyang tahanan, kundi ang kanyang binhi, ang kanyang offspring. At sabi pa ng Diyos sa kanya, kay Nathan, at kailanman hindi nagpagawa ang Diyos ng tahanan kay Abraham man o kay Moses, o sa sino mang tinawag niya ang bansang nung tinawag niya ang bansang Israel o bago pa niya tinawag sila ng Diyos. So wala siyang pinagagawa ng tahanan. No? Yun lang pinagawa kay Moses na tent. Pero yung malaking tahanan na parang kumbaga doon titira ang Diyos, wala siyang pinagawang ganun. No? Pero alam naman natin, no, sinabi ito ni Nathan kay David, verse 11 ng chapter 7 ng 2 Samuel, the Lord declares to you that the Lord Himself established a house for you. So hindi si David ang magtatayo ng tahanan para sa Diyos, kundi ang Diyos ang magtatayo ng tahanan para kay David. No? So baliktad. So inisip ni David, tayo ko kaya ng tahanan ng Diyos. So sabi, hindi. Ako ang magtatayo ng tahanan sa iyo. When your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish His kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of His kingdom forever. I will be His father, and He will be my son. Ito na naman yung verse ng 2, 7, and 9, pero quoted sa 2 Samuel 7. So dito na mention ang Hebrews 1:5. Pero bagamat si Solomon ang tayo ng templo ng Panginoon, kasi nung hindi si David, kasi sinasabi na si David yung kamay niya ay mayroong dugo, may bahid ng dugo, kaya sa anak niya, kay Solomon, pinatayo ang templo. Pero alam natin na ito'y nagiba rin noong panahon ni Nebuchadnezzar. So ang templo ng Diyos na itatayo na magpawalang hanggan ay itatayo ng Panginoong Yesus. Hindi tao ang magtatayo, kundi ang Panginoong Yesus. O bagamat tao siya, pero siya ay Diyos din. The praise sa verse 14, I will be His Father and He will be my Son, is between the Father, God, and the Son, Jesus. Ang nangyari kasi kay David, dahil marami ng tagumpay, maraming tinalong mga kalaban, at nagkamit na ng kanyang, marangal na katayuan, nagkaroon siya ng religious initiatives. No, yung religious initiative, parang gusto ko namang gumawa sa Diyos. Parang gano'n. Kasi pinagpapala ako ng Diyos, kaya gusto ko namang gantihan ng Diyos. No, parang gano'n. Ito yung nangyari kay David na ang akala niya, siya ang magtatayo ng templo ng Diyos. At dahil sa kanya, makikilala ang Diyos. Diba? Parang may pagpayabang. May pagmamalaki na dahil ako hayari, tatayo ko ng templo ang Diyos at makikilala ang Diyos dahil sa akin. So baliktad, no? Baliktad ang kanyang kahibangan, no? Nalimutan niya na tinawag lang siya ng Diyos mula sa pagkapastol ng tupa at ginawa siyang hari. Binasa natin kanina yun sa Samuel, no? 7. Ang Diyos ang laging nagsisimula at never siya dapat pangunahan ng tao. Laging ang Diyos ang may initiative. Kahit nga sa kaligtasan, siya ang may initiative, hindi tayo. Hindi naman sinabi ni Abraham sa Diyos,
Lord, sugo mo kaya ako dun sa, para mapalaya ko ang sugo mo kaya ako sa iyong bayan para ako'y maging ama ng iyong bayan. Di ba magandang idea yon? Hindi naman sinabi ni Abraham sa Diyos yun, kundi ang Diyos mismo ang tumawag kay Abraham sa Ur. Di ba? At pinangunahan pa nila ang Diyos na may pangako sa kanila ang Diyos. Pero ang ginawa nila, diba, sinipingan ni Abraham yung kanyang aliping babae at lumabas si Ismael. Pero hindi kay Ismael ang pangako ng Diyos, kundi kay Isaac. Hindi anak niya sa pagkalipin, kundi anak niya kay Sarah, yung kanyang talagang asawa. So pinangunahan ni Abraham ang Diyos. Si Moses naman, nung malaman niya na siya ay tatawagin ng Diyos para palayain ang Israel sa Egyptians, anong ginawa niya? Ipinagtanggol, makita niya pinapahirapan yung kapwa niya Hudyo, pinatay niya yung Egyptians. At nung malaman niyang alam na ng mga Egyptians na may pinatay siya, ang ginawa niya, tumakbo siya sa wilderness. At ilang dekada pa bago siya tinawag ng Diyos. Pinangunahan ng Diyos. Kung minsan nahahaling tayo sa mga tagumpay at inaakala nating kaya nating pangunahan ng Diyos, kahit tagumpay sa ministry, na maraming mga ganyan, pagka tagumpay na sa ministry, maraming mga ministries, dumadami ang miyembro, kala niya kaya ng pangunahan ng Diyos. Dahil iniisip nating pinagpala na ako ng Diyos, kaya gagawin ko ito at iyon. Sana nga kung ganun, pag pinagpapala, merong initiative na gumawa para sa church o para sa mga mananampalataya, kaysa naman pag pinagpala, nawala na sa church. Meron din naman ganun, Kapag gumanda na buhay, meron kaming membro dati yan. Nung walang-wala ay lagi sa church. Pero nung karoon, hindi mo na makita. Sa mga Kristiyano, may ganyan din. Pinangungunahan ng pastor. Sa mga dapat gawin na para bang kinakausap din siya ng Diyos. At hindi ang pastor. Parang mga propeta ang dating. May mga bagay na hindi naiisip ang pastor. Siyempre, hindi naman na all-knowing ang pastor. Kaya maganda na may mga suggestions din tayo. Pero ang pangunahan natin, ang pastor, na siyang itinilaga ng Diyos para doon sa kanyang iglesia ay hindi po tama. Huwag natin pinangungunahan. Ako dati nagsuggest na gawing from Monday to Saturday ang ating pananambahan. Buti na lang di pinayagan. Kasi kung hindi, magugutom tayong lahat. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Sabay iyon. Hindi pwedeng sa salita lang ng Diyos. Mamamatay ka naman sa gutom kasi nandito po tayo sa laman. May mga pagkakataon din na dahil marami tayong blessing na natatanggap, ay feeling natin kailangan nating gumawa ng pabor sa Diyos. Yung parang gagawa naman ako ng pabor sa Diyos. Magbibigay ako ng ganito, magbibigay ako ng ganyan. Lumaki ang kita, lumaki ang kita sa business o magdo-donate ng materyales sa church, ng lupa, ng building, para bang ito ay pagbibigay niya ng pabor sa Diyos. So borrowing from D.A. Carson, may kaugnayan ito sa tinatawag na Doctrine of God Aseity. Ano daw yun? Ano daw yung aseity? Yung pagiging kumpleto ng Diyos. Kumpleto na siya. Hindi mo na siya kailangan dagdagan kasi kumpleto na siya. Hindi kailanman kailangan ng tulong ng Diyos mula sa sino man para makakatuparan ang kanyang mga nais. Hindi niya kailangan ng tao o sino man. Bagamat ginagamit niya mga tao like the Bible, pinasulat sa mga tao, pero kung ang totoo, hindi niya kailangan ang mga tao para siya maging Diyos.
Hindi siya nadadagdagan o nababawasan sa pagkilos o hindi pagkilos ni numan. Kaya kung tayo ay nagmamalaki sa Diyos, sabihin natin hindi ako kikilos, hindi magiging successful ang ministry na yan. Dahil wala ako, nagkakamali po tayo. Kayang gumawa ng Diyos, kumilos ng Diyos at masa katuparan niya ang mga nais niya kahit wala tayo. Kaya kung piling natin na bibigyan natin ng pabor ang Diyos sa ating paglilingkod, pagsama sa ministry o pagbigay sa gawain, para i-bless tayo ng Diyos ay nagkakamali tayo sa ganyang mga motibo. Hindi kailangan ng Diyos ang ating mga pera. Pero kailangan ko. Pero kailangan po nating magbigay bilang pasasalamat sa Kanya at pagsuporta sa iglesia. Pero ang Diyos po mismo, ano yung pera natin? Saan niya ilalagay sa langit? Hindi pang langit yan. Pero kailangan natin magbigay, siyempre meron tayong sa pagmamahal natin sa church, pagmamahal natin sa gawain. Even ang ating worship, ayon po kay Dear Carson, hindi niya kailangan. He is worshipped by the angels from eternity past. Diba? Yung mga angels, walang tigil lang kasamba sa Kanya. Kaya yung ating mga pagkanta, pag-worship, hindi niya rin kailangan. Di ba nang makita ni Isaiah ang Diyos, nagkaroon siya ng glimpse at nakita niya, inaawitan siya ng mga anghel. Sinasabihin siya ng holy, holy, holy. So, pero kailangan natin siyang sambahin dahil iyon ay nararapat. Ibigay sa Kanya ang mga bagay na bilang Kanya. Saka ang tunay na spiritual worship ay hindi kantahan, kundi ang malaman natin ng katotohanan at ang pag-aalay natin ng ating mga sarili. John 4 and Romans 12, pinagsama ko na lang. So, yung mga kantahan, maganda yan, nagbibigay luwalhati sa Diyos yan, pero hindi iyan ang goal ng isang Kristiyano, kundi mabago ang kanyang sarili. Kaya tayo nandito sa church, hindi para mag-fellowship lang, although maganda yan, magandang gawain yan, pero higit sa lahat, para tayo ay maging mabago, makawangis ng Panginoong Yesus. Even yung church attendance, hindi ito kailangan ng Diyos. Tayo ang mapapahamak kung magwawalang bahala tayo sa pakikinig ng Kanyang salita. Hindi ang Diyos ay parang nasa langit na kayo ko, ilang kaya ang mag-church ngayon. Hindi ganon. Tayo ang mapapahamak kung hindi tayo aatin sa church at hindi makikinig ng salita ng Diyos. Tayo po ang nalugi, kumbaga, hindi ang Diyos. Hindi tayo lalago sa pananampalataya at pamumuhay bilang mananampalataya kung tayo walang panahon sa pakikinig, sa pag-aaral, at pagdalo sa mga gawain. Pag pinabayaan natin ang mga pagpupulong, katulad nito, lalamunin po tayo ng mundo. Hindi kailangan ng Diyos ang tao para siya maging Diyos. Diyos na siya bago palikhain ang tao. Dagdag pa na kahit ang pagsisimba natin tuwing linggo, ang akala ba natin ay nakakagawa tayo ng pabor sa Diyos. We expect blessing in return kasi nagsimba tayo. Hindi ganyan ang pinakikilalang Diyos ng Bible. Mga Diyos ng pagano yan. Yung bang mga Diyos ng pagano, yung Diyos-Diyosan ng tao, mga inimbentong Diyos, mga Diyos ng relihiyon. Ganyan ang Diyos ng relihiyon. Yung kamutin mo yung likod ko, kakamutin ko ang likod mo. You scratch my back and I will scratch yours. Yung tit for tat na tinatawag. Na gagawa ka muna sa akin ng mabuti bago kita bibigyan. Ganyan ang Diyos ng mga pagans o mga relihiyon. Pag ganyan ang akala natin sa Diyos, gawa ng tao yan.
Hindi ganyan ang Diyos na ating sinasamba. Ganyan ang maraming relihiyon. Gawin mo ito, gawin mo yan, at baka mapunta ka sa langit. Hindi pa sure, no? Baka pa lang. Kaya may purgatorio para doon ka daw malilinisin pa ng panalangin para dumiretso sa langit. So tao pa rin ang gagawa, no? At hindi pa rin ang Diyos. Kulang pa ba ang paglilinis at pagliligtas na ginawa ni Jesus? May napanood akong health and wealth preacher na para daw bumalik na ang Panginoong Jesus, yung second coming niya, magbigay ng pera sa church. Pero paano nangyari yun? Na parang, sige, bigay ng pera para babalik na ako dyan. Saan naman niya nakuha yung ganong... pero hangang-hanga naman sila, Jesse Duplenas. Amen, amen. Ganon. Nakakalungkot, no? Patunay lang na walang pagkilala talaga ang mga taong ito sa Diyos dahil pagbalik ng Panginoon, kasama sila ng mga demonyo na itatapon sa kumukulong asupre. Pero ang daming naniniwala, ang daming sumusunod. No? Punong-puno ang kanilang magagarang arena. No? Minsan sa arena na nag-church, nagdaos ng kanilang service kasi sobrang dami nila. At nalalaki ng buildings nila, di ba? Ang gagara. So magmumukhang kaawa-awa itong church natin pag itinabi natin sa kanila. No? Parang baka mangate, no? Mga taong ito. Pero nakakapagtaka na hindi nakakalata ang mga taong ito na niloloko sila ng mga preachers na ito, ng mga false preachers na ito. Yun ay dahil sa pagmamahal nila sa sarap. Pagmamahal sa sarili at pagyakap sa mundo. Kaya ang hinahanap nilang preachings ay yung makamundong preachings din. Kasi nasa mundo pa rin sila. Kaya pansinin natin ang mga preachings ng mga false preachers na ito ay pawang nakasentro sa tao at hindi sa Diyos. No? Pagpapasasasa at hindi pagpapakabanal o paglayo sa kasalanan. Never sila lang preach about sin. Kundi ang mga preaching sila, ikaw dapat maging maayos ang buhay mo, magpayaman ka, ikaw ay, kumbaga para sa tao, pabor lahat sa tao. Hindi tinuturo ang kasalanan. Hindi tinuturo ang pagbabago. Kundi kung ano ka ngayon, yan ang best mo. Diba? Gustong-gusto ka ng Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kung sino ka man. Kung ano ka ngayon. Meron pa ako napanood. Kilala ko ang pastor na ito. Gawin mo daw nang gawin ang magpapasaya sa'yo, basta huwag masama. No? Gawin mo nang gawin na magpapasaya sa'yo, basta huwag lang masama. Buti sinabi yung gano'n, huwag masama. No? Dahil pag humarap ka daw sa Diyos, ay yun ang tatanungin. No? Halimbawa, ang Diyos, ano ginawa mo sa buhay na ibinigay ko sa iyo? Sasabihin ng tao, no, nakaharap sa si Diyos, nagmukmuk po sa bahay lang po ako, doon lang po ako, hindi ako lumalabas. Sasabihin ng Diyos, ano? Binigyan kita ng buhay para i-enjoy mo. Bakit hindi mo ginamit? Ganun ba ang sinasabi ng Biblia pag tayo ay humarap sa Diyos? Sa pagharap natin sa Diyos, ang tanging hahanapin ay kung may dugo ni Jesus na nabahid sa atin. Yun ang unang titignan. Kahit ano ka pa, kahit ano pa ginawa mo sa mundo, kung meron kang blood of Christ, pasok ka. Kasi sino ba sa atin makakagawa? Diba? Lahat naman tayo kapos. Pero kaya nga kailangan natin ng blood ni Kristo, ng dugo ni Kristo, para tayo maging katanggap-tanggap sa Diyos. Pero sila, yung mga taong ito, yung mga miyembro, mga church na ito, sila ang may pinakamaraming members. At ang gagara ng kanilang mga church. No? At ang aga pa nilang dumadating sa church. No? Nagpipila na
Maaga pa lang haba ng pila kasi hindi sila makapasok agad sa loob ng church. No, sa Korea meron ganyan, no. Hindi pa tapos ang service, ang haba na ng pila. No, at pagkatapos nun, pasok na naman yung iba. Diba? Isang pinakamalaking church sa Korea. No. Pero ang tinuturo, malayo sa Biblia. Pero yung churches na nagtuturo ng tama, ng paglapit sa Diyos, o paglapit lalo sa Diyos, hirap na hirap paatinin ng mga miyembro. Diba? Tama na tinuturo, pero bakit yung mga miyembro ayaw umaten? Kaya tuloy yung church, aalog-alog. Kailangan pang isyat, suyuin, at kung ano-ano pang mga pang-anong gawin para umaten sa church. Meron dating umaten dito, nakadalawang beses yata. No? Ang hinahanap niya, preaching ni Paul Washer. No? Hindi ko na alam ba't hindi na umaten. No? Naganap yata ng preaching ng Paul Washer kasi kulang tayo sa sakit ng preaching. Hindi ko alam. Pero itong taong to, Paul Washer ang hinahanap. Ang sakit magsalita ni Paul Washer. Diba? One time pinanonood ko siya, nagpipreach siya, nagpalakpakan yung mga tao. Sabi niya, bakit kayo mapalakpak? Kayo ang tinutukoy ko. Diba? Kaya bakit ganun? Bakit mas konti ang members ng mga tama ang turo at halos umapaw ang mga malalaking arena ng mga mali ang turo? Na bago po kayo mag-alis, at ako na lang matira dito. Let's continue, no? Psalms 2:7. Uli, basahin natin ulit. I will proclaim the Lord's decree. He said to me, you are my son, today I have become your father. Ano ba ang gustong sabihin ng verse na ito? What does Psalm 2:7 mean? Sa Acts 25 to 27 to 27, ganito yung sabi, verse 25, you spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David. Why do the nations rage and the people plot in vain? The kings of the earth rise up, and the rulers band together against the Lord and against His anointed one. Indeed, Herod and Pontius Pilate met together with the Gentiles and the people of Israel in this city to conspire against your holy servant, Jesus, who you anointed. So pareho ng sinasabi ng Psalm 2. Why do the nations, Psalm 2, why do the nation conspire of the people in people's plot in vain? The kings of the earth rise up and the rulers band together against the Lord and against His anointed, saying, let us break their chains and throw off their shackles. But here in Acts 4:27, we see that people are against Jesus. Sa Psalms 2, hindi mo alam kung si Jesus ba ang tinutukoy, pero dito sa Acts 4:27, it is clear that they are against Jesus, no? The anointed one. So even in 2 Samuel 7:13, He is the one who built a house for my name. I will establish the throne of His kingdom forever. This statement connects the idea of the promised Messiah being referred to as the Son of God. No, si Christ ang tinutukoy. Further, God referred to His relationship with David's promised descendant, the one with the kingdom forever, as father-son relationship. He said, I will be to him a father, and he shall be to me a son. The 2 Samuel verse 7:13-14.
the covenant relationship between God and King David find a greater fulfillment in the relationship of Father-Son that exists between God and His Son, the Messiah. So, katulad ng sinasabi ng John 5:20, "For the Father loves the Son and show all He does. Yes, and He will show Him ever greater works than this, so that you will be amazed." So, ulitin natin yung Psalms 2 verse 7. Which declares, "You are my Son, today I have begotten you," as primarily understood as reference to Jesus Christ. No? So, yung Psalms 2 verse 7 ay concerning Jesus Christ. The New Testament writers frequently cite this verse, applying it to Jesus Christ's divine sonship and resurrection. So, titingnan na, re-reviewin natin yung mga binasa nating verse kanina sa New Testament, yung Acts, yung dalawang Hebrews. Nakikita natin, when they quote Psalms 2 verse 7, ay pareho silang referring to our Lord Jesus Christ. So let us continue, verse 8 and 9 ng Psalms 2. "As me, I will make the nations your inheritance, the ends of the earth your possession." In Revelations 2:26, "The one who is victorious and does my will to the end, I will give authority over the nation." This verse connects victory with authority over the nation, further reinforcing the idea of the Messiah's inheritance. Verse 9, "You will break them with a rod of iron, you will dash them to pieces like pottery." Darating ang panahon na lahat ng kasamaan sa mundo at di nila pagkilala sa Diyos ay dudurugin sila ng Panginoon. Revelations 2 verse 27, "That one will rule them with iron scepter and will dash them to pieces like pottery, just as I have received the authority from my Father." Number 4, warning to those who oppose God. Verse 10 to 12 ng Psalm 2. Sabi, "Therefore your kings be wise, be warned, you rulers of the earth. Serve the Lord with fear and celebrate His rule with trembling. Kiss the Son, or He will be angry, and your way will lead to your destruction, for His wrath can flare up in a moment." So, kiss His Son. This is a call for submission, yung kiss His Son. Bakit? In Samuel, 1 Samuel verse 10, o chapter 10 verse 1, nang i-anoint ni Saul as king, in-anoint si Saul ni Samuel as king, ay hinalikan niya ito matapos buhusan ng langis. So, yung kiss His Son, meaning submission. Sinabi ng Diyos si Elijah sa 1 King 19:18, "Yet I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal, and all whose mouth have not kissed him." So, sinasabi ni ng 1 King na may mga pinili siya sa Israel na hindi humalik kay Baal, meaning nag-submit kay Baal. Kaya yung kiss the Son, meaning submission. If you kiss the Son, that means nagsasubmit ka sa Kanya. Sumusuko ka sa Kanya. Ang parehong verse says, ang kissing shows allegiance, loyalty, or submission. Malinaw na hindi ang God o yung God the Father ang dapat halikan, kundi yung Son. Kiss the Son. Diba? Siya sa Kanya susuko. In verse 12, kiss His Son or He will be angry. Ito ay isang messianic implication din.
Si Jesus ang anak ng Diyos kung saan ang tanging daan, siya ang tanging daan upang tayo ay makalapit sa Ama at nangangailangan ng pagsuko sa Panginoong Hesus. No? Tulad ng sinabi sa John 14:6, no one can come to the Father or to God except through Jesus. So walang makakarating sa Diyos maliban tayo ay dumaan muna sa anak o sa Panginoong Hesus. Pero people who don't kiss the Lord or give allegiance to or submission to the Lord will be headed for destruction. No, yung mga taong hindi sumusuko sa anak, eventually sila ay mapapahamak. Yan po ang sabi ng John 3:18. And the last, no, yung verse 12c, number 5, the blessed one. Sino ba ang magiging blessed? Sino ba yung tinutukoy ditong blessed one? So, Psalm 2 verse 12c, blessed are all who take refuge in Him. So, you are blessed if you take refuge in Him. Yung sa Kanya ay namamalagi ka. Gusto mo maging blessed, mamalagi ka sa Panginoon. No, sa Panginoong Hesus. Kung malagi sa mundo, iba yung blessing ng mundo sa blessing ng Diyos. Kaya sabi, blessed are all who take refuge in Him, meaning ang Panginoong Hesus. Now, in conclusion, kung babalikan natin ng Psalm 1, makita natin na hindi kayang abutin ng tao ang Diyos kung ang pagbabasihan ay ang sinasabi nitong mga katangian. Kung babalikan natin yung Psalm 1, maalala nyo na may mga sinabi roon na kailangan ay hindi ka nakikisama sa masama, hindi ka nakikihalubilo sa mga taong manunuya, o mga pawang lumalabas sa bibig ay mga panlalait o paninira at mga salitang hindi ka puri-puri sa Diyos. So hindi ka, ito yung mga requirements, kailangan hindi ka nakikisama sa masasama, hindi ka manunuya, at hindi ka gumagawa ng anumang masama para maging blessed ka. Diba? Blessed is the one, tapos may kasunod, yung hindi ka gumagawa ng mga bagay na ito. Now, how do we live in the world but not of the world? Paano ba tayo mamumuhay dito sa mundo bilang mga mananampalataya nang hindi tayo nakikisama sa kasamaan nito? Ano ba sabi ng Colossians 3:2? Set your minds on things above, not on earthly things. No? Ituon daw natin ang mga bagay, ang ating mga isip sa mga bagay sa patungkol sa Diyos. Hindi mga bagay patungkol sa lupa. Tayo nakakaalam yan sa sarili natin. Saan ba nakatuon ang ating mga pag-iisip? O maraming bagay na talagang mahalagang pagkaabalahan. No? Maraming bagay na talagang kailangan nating pagkaabalahan sa mundong ito. Pero ang tanong ay sinasama ba natin ang Diyos sa mga bagay na ito? Abala tayo sa pagtatrabaho, abala tayo sa pag-aaral, abala tayo sa mga bagay na mahalaga rin para sa ating pamilya, pero kasama ba ang Diyos sa mga bagay na iyon na ating pinagkakabalahan? Kailangan mong trabaho, pero kasama ba ang Diyos sa iyong pagtatrabaho? Kailangan mag-aaral, sinasama ba ang Diyos sa iyong pag-aaral? Kailangan nating ng maayos na relasyon, pero kasama ba ang Diyos sa pakikipagrelasyon natin? At marami pang ibang mahalagang gawain habang nasa mundong ito. Pero ang tanong, kasama ba natin ang Diyos sa mga bagay na ito? Madaling makita ito sa tao. No, kung ano raw ang laman ng puso ay siyang buka ng bibig. Nung bago kami nakatira sa amin tinitiran ngayon, meron akong nakausap sa kainan doon. Bakit sa baon ng mangga ito? Nakausap ko siya, saglit lang, no? Pero sa saglit na yon, naikwento na niya sa akin lahat ng kayamanan niya. No? Naikwento na niya lahat, sa saglit lang kami nagkukwentuhan.
Sana nga kung magpapautang hindi naman. No? So, sabi, for when your treasure is, there your heart will be also. Ba? Kung nasan ang kayamanan mo, nandun yung puso. Kaya kung kayamanan mo ay salita ng Diyos, pagsunod sa Diyos, ay yung puso mo andun din. Yun din ang lalabas sa bibig mo, sa pagkilos mo, at sa kung ano naman. Kaya alam mo na ang nasa puso. No? Kung yung bote, kahit walang label yon, no, walang label, hindi mo alam kung tuyo ba, pati suka, pero amuyin mo. Malalaman mo kung suka, toyo, o patis, o bagong alamang, no? O bagong isda. Kaya doon lalabas kung ano ang laman ng puso. No? Kaya ang tao, kausapin mo lang saglit, hayaan mo lang siya magsalita. Mamayang konti, malalaman mo na kung sino siya. No? Pagka puro sa kanya sarili ang sinasabi niya, itong taon to, ganito. So, ma-assess mo na siya agad. Hadlang sa eternal life yan. No? Hadlang sa ating salvation yan. Tulad ng mayamang binata, di ba? Nung lumapit sa Panginoong Hesus, nung nagtanong siya, Panginoon, paano ba ako magkakaroon ng eternal life? Ang sabi ng Panginoong Hesus, ibenta mo lahat ng iyong ari-arian, ng iyong yaman, at sumunod ka sa akin. Ano nangyari sa binata? Umuwi, malungkot. Kasi hindi niya magawa na bitawan ang kanyang mga kayamanan. Kaya kung ikaw sinasabi mong mananampalataya ka na pero nakakapit pa rin sa mundo, na ang kapit mo pa rin sa mundo ay parang kapit tuko pa rin, na kapag ka nawala yung mga bagay na ito sa iyong sarili, para bang wala nang dahilan ng buhay mo, magpapakamatay ka na, questionable ang iyong pananampalataya. Wala nang dahilan para mabuhay pa kasi nawala na si ganito, kahit pa tao yung nawala. Diba? Minsan nawalan lang ng cellphone. Ako dati nung nasira yung laptop ko, inis ako kasi ginagamit ko sa trabaho. Pero naisip ko, Diyos naman ang nagbigay ito, Diyos din na magpapalit. Pero nadala ako kasi alos mabuwisya talaga ako. Kinagat kasi ng aso yung kable tapos na short. Sira yung buong laptop. Yun. Kaya kung ikaw, pag save ka na, nagkaroon ka na ng eternal life at alam mo kung saan ka pupunta, kung anumang oras mamatay ka, mas bibigyan mo ng pagkapalaga ang mga bagay na para sa Diyos. No? Alam mo, may buhay ka ng walang hanggan, at alam mo kung sino nagbigay nito, doon ka mas magbibigay ng pagpapahalaga. Sana po makatulong sa atin ang mensaheng ito para mabago ang ating isip sa mga higit pa nating pinagtutuunan ng pansin at gamitin upang sa sino mang hindi pa wala pang tamang relasyon kay Jesus, ay kilusin kayo ng banal na Espiritu para kumilala sa ating Panginoong Jesus. Now again, bago tayo magwakas, balikan natin ulit ang Psalm 1 bilang pinagpala. Sabi, Psalms 1, Blessed thou, pag araw-gabi ay nasisiyan sa salita ng Diyos at minimeditate ito. So kapag ikaw, nasisiyan ka, you delight in the Word of God, at minimeditate mo, ang tawag sa iyo, blessed. Ang taong ito ay tulad ng punong nakatanim sa tabing ilog, namumunga sa panahon, hindi nalalanta. Ang mga dahon at ang lahat ng kanyang ginagawa ay umuunlad. Makakatayo din ang taong ito sa araw ng paghukom. Pero sino sa atin ang ganito? No? Araw-gabi, nagme-meditate ng salita ng Diyos. No, parang puno na namumunga sa panahon. Tapos ito pa, makakatayo sa araw ng paghuhukom. Wala sa atin o kahit sino ang wala sa atin o sino pang kinikilala nating namumuno sa relihiyon
At kahit pa sobrang religious o banal ang mga taong ito, walang makapagsasabi na ako ito. Hindi nila kayang sabihin ito. Hindi niya kayang sabihin na ako ang pinagpalang yan na tinutukoy ng Psalm 1. Wala pong makakagawa, makakasunod na mga bagay na ito na sinasabi ng Psalm 1 kundi ang Panginoong Hesus lamang. Pero kung tayo ay naligtas na, iniligtas na ng Panginoong Hesus, ang sabi ng Bible sa Romans 4, verses 7 and 8, blessed are those whose transgression are forgiven, whose sins are covered. Blessed is the one whose sin the Lord will never count against them. Pinagpala daw yung mga taong tinakpan na ng Panginoong Hesus ang kanilang mga kasalanan. Pinagpala daw yung mga taong hindi na kuhusgahan ang kanilang mga kasalanan dahil sa Panginoong Hesus. So ang challenge po sa atin pong naririto lahat, sa ating pong naririto sa iglesyang ito, ang ibang mga pagkakasala ay pinatawad na ng Diyos. Gusto ba natin maging blessed? Ang tanong, ang ating bang mga kasalanan ay pinatawad na ng Diyos? Hindi ka na ba pagbabayarin ng Panginoon sa iyong mga kasalanan? Ikaw ba ay kay Kristo na? Nagpaligtas ka na ba sa Kanya? Kung oo ang sagot mo sa lahat ng tanong na yan, pinagpala ka o ikaw ay blessed. You are blessed. Pero kung di pa, nawa ay tulungan ka ng Diyos na makita ang kahalagahan ng pinagpala dahil kay Kristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po Ama sa iyong mga salita. Tunay nga Panginoon na ikaw ang supreme na pinagpala. Ngunit salamat Panginoon, ang pagpapalang ito ay binigay mo sa amin upang sa pagkamatay mo sa krus, kami ay pagpalain din. Sa kabila ng aming mga kasalanan, pinili mo na ito ay pagbayaran upang maranasan din namin, Ama, ang pagpapalang ibinibigay ng Diyos. Patuloy mo kaming tulungan na malasap ay pagpapalang ito at makita na mas ang pagpapahalaga sa mga bagay na ito na binibigay mo at sa mga tao, Panginoon, na wala pang tamang relasyon sa iyo, wala pang tamang pagkilala sa iyo. Dalangin ko, Panginoon, dalangin namin na kayo ang kumilos sa kanila. Hipuin mo sila at nawa, Panginoon, sa mensaheng ito ay gamitin mo para sa kanilang mabuhay ang kanilang espiritu, Panginoon. Ang iyong banal na espiritu ang kumilos sa kanila, tawagin mo sila at ito po ay sa inyo pong kapasyahan. Salamat Ama, binabalik namin sa inyo ang lahat ng papuri, ang pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo dumako sa ating response song. Maraming salamat, Deacon Exie, sa pagandang mensahe ng Psalm 2. Let us now come and sing Masdan ating Diyos. Sino sa dagat ang may tangan o sa buhangin ay bumilang
Masdan ating Diyos nasa luklukan, at siya'y purihin. Siyang Haring katastasan, ating Diyos purihin. Sinong marinyang tagapayo, sinong makikipagtalo, siya na nakakalam ng lahat, karunungan, sinong susukat. Ating Diyos nasa luglugan, at siya'y purihin. Siyang Haring katastasan, ating Diyos purihin. Sino nga ba sa ating nagdusa at umako ng lahat ng sala? Diyos na iniwan ang luwalhati, Kristo umangon, ngayo'y hari. Basta ating Diyos nasa luglugan, at siya'y purihin. Siyang Haring katastasan, ating Diyos purihin. Masdan, masdan ating Diyos nasa luklukan, at siya'y purihin. Siyang Haring katastas, ating Diyos purihin. Amen. Aming tawagin si Brother Jericho to pray for our offering. Tayo po'y manalangin. Pagpupuri, pagsamba, pagpaparangal sa inyong pangalan, dakilang pangalan ng Panginoong Hesus na aming Diyos na gumawa ng langit at lupa, at kami po ay nais, Panginoon, na lumapit sa inyo na may pagpapakumbaba at may dala ang aming katuwaan, kagalakan sa aming paghahandog, sa aming pagbibigay, Panginoon. At ito po ay papasasalamat at pagbibigay sa amin, pagbibigay nyo sa amin ng kaligtasan at ng nais din po namin maging kasama kami sa pagpapagamit, Panginoon, upang ang salita mo ay patuloy pong makarating sa mga tao. Salamat po, Panginoon, sa mga mensahe at mga lyrics ng mga awitin na punong-puno, Panginoon, ng pagpapalago ng aming pagpapatibay ng aming pananampalataya sa inyo. At kami po ay
natutuwa sa lahat, Panginoon, na ginagawa mo sa mga nangyayari. Lahat ng ito na amin pong nakikita ay kayo ang may plano na nais mo, Panginoon, na maraming mga tao, Panginoon Diyos, at mga pinili mo na lumapit sa inyo, at kami rin po, Panginoon, na siyang gagamitin mo upang kami ay yatid sila, Panginoon, sa inyo, Panginoon, at ipahayag ang inyong salita. Sa amin pong mga hinandog, Panginoon, ay naway ito'y patuloy na magamit sa aming pagmimisyon at sa lahat po ng mga pinagkatiwala mo pang mga bahagi po ng gawain sa ministeryo na kailangan po ng pagtustos sa tuwing week, sa buong linggo hanggang sa isang buwan ng buong taon, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng mga nagbigay ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, at binabalik po namin kaluwalhatian sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, bago po tayo dadako sa ating benediksyon, akin lang pong meron po tayong mga bisita sa araw na ito, si Jaya Banglod and si Kristen. Chloe Sen. Okay. So, from Pugis and Alapang. So, welcome po sa church ng Redeemer Covenant Church. Okay. Meron po bang mga birthday celebrators for the coming week? Kasi si Elisha. si Brother Jerry Lucas. Magkasabay kayo ni Elisha? Uy, si Jerry at si Elisha magkasabay. Argus at si Teo, yung aking apo. Oo. Sa 28. Meron pa? Okay, mga kinasal ng August. Meron? Mukhang wala nagpapakasal sa August. Okay, sige tayo manalangin. Aming Diyos na banal, kami po ay nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat at ang inyong salita muli ay hiling namin na maitanim sa aming mga puso at isipan upang aming masundan ang mga ito, O Diyos. Lord, salamat una sa aming kaligtasan sapagkat dahil dito ay makakasunod po kami. At salamat din po, Panginoon, sa iyong mayamang awat grasya, sa iyong kapatawaran, sa iyong paglilinis, na ang inyong mga anak ay nakakagawa ng hindi kaaya-aya sa iyong paningin, ay hinihiling namin yung paglilinis sa bawat puso at isipan. Salamat, Lord, sa dugong dumanak sa krus ng Kalbaryo at dahil doon kami ay ligtas. Salamat din, Panginoon, sa mga magdiriwang ng kanilang kaarawan, si Elisha, si Jerry, si Argus at si Theo. Salamat sa kanilang buhay, salamat sa iyong pagpapala, salamat sa inyong pagkilos, salamat sa iyong paghubog, na sila inyong ginagalawan, Panginoon, ginagamit, at sa iba naman sa kanilang murang edad ay nakakarinig na sila ng iyong salita. At hiling namin na sa kanilang paglaki, sila rin po ay magkaroon ng takot sa Diyos at magsilbi sa iyo. At sa mga nagsisilbi na, Panginoon, salamat sa kanilang buhay, manatili silang tapat,
manatili sila na sumusunod sa iyong mga kalooban at pagpalain niyo po sila sa anumang bagay. Maaring ito ay relational, maaring ito ay sa pamamagitan ng finances o sa kanilang paglugo espiritual. Sa Panginoon, hiling namin ang inyong pagpapala sa mga ito. Maging sa mga ikinasal sa buwan ng Agosto, kung meron man sa aming online na nanonood ngayon at sila ay kinasal sa buwan na ito, ay aming hinihiling din ang iyong pagpapala sa kanila, ang iyong paghubog sa mga relasyon na ito'y maitama na ayon sa iyong blueprint sa Biblia at sila ay maging mga magagandang testimonya parang iba pang mga relasyon ay madala sa iyo, Panginoong Hesus. So maraming salamat sa mga ito. At sa aming mga bisita, ang iyong pagpapala rin ay mapasa kanila at sila ay makasama pa sa mga ganitong gawain dito sa iglesia o sa ibang iglesia kung saan man sila kabilang. Ang inyong pagpapala ay mapasa kanila rin, O Diyos. Hiling din namin iyong pagpapagaling sa mga may sakit, Panginoon, kung sino man ang may mga masamang karamdaman sa mga oras na ito, sa aming mga mahal sa buhay. Lord, inyo po silang kilusan, ang inyong kanang kamay ang siyang humipo sa mga may sakit, sa mga napilayan gaya ng aking apo, ay inyo pong pagalingin, O Diyos. Kayo lang ang aming maasahan, Panginoon, at gamitin niyo ang mga doktor, ang mga nurses, ang mga medical staff, at lahat pa ng mga kagamitan, maaaring sa ospital, sa clinic, or sa bahay lang, mga gamot para gumaling ang mga may sakit. So maraming salamat sa lahat ng ito, O Diyos. So for our benediction, command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. My dear brethren, guard what has been entrusted to your care. Turn away from godless chatter and the opposing ideas of what is falsely called knowledge, which some have professed, and in so doing have wandered from the faith. May the grace of the Lord be with you. And everyone say, Amen. Amen. So our service is ended. Sino po magpre-pray for the food? Sino po? Casey, pakipag-pray ng food. Ay!